At ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, ang balang salita na ating Panginoong Jesus. Kaya handa po natin minahal ating mga banal na kasulatan. Kung tayo po may mga banal na kasulatan, maging yung mayroon tayong papel, tayong bulpin, tala po natin bawat talata sa Biblia, ating pag-aaralan, upang mapagbulay-bulayan po natin ito pagdating sa ating mga tahanan. Praise God. Kaya po minamahal, bilang pagbibigay galang, kaya hindi po bilabod kuwan, ito po sa harapan, bilang pagbibigay galang sa banal salita na ating Panginoong Jesus, aking po hinihiling minamahal, tayo muna po ay panandalian pong tumayo at narito po, akin ay binibigay pong pagkakataon sa ating beloved audience preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang umaga po o magandang hapon na po sa inyo, mga minamahal. Tayo po'y panandali ang dumalangin para po sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat minsan pamala Panginoon sa dakilang pribilehyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami ng dakilang oras, dakilang araw, malapang sa panong ito, Panginoon, na narito po kami, nila mo sa imba na gawain upang sama-sama kang purihin, sama-sama kang paglingkuran, Panginoon. Maraming salamat sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, at minsan pa humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga kamalian, mga pagkukulang, at dalangin po namin ang mga salita mong aming mapapakinggan, Panginoon, patuloy na dumaloy sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami maunawaan yung mga salita at hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Tulungan mo kami maisabuhay ang bawat salita mong amin pong napapakinggan, Panginoon. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal dito sa Genesis 18, 1 to 7. Maminamahal, nais ko po muna magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos natin pinaglilingkuran. Napakapalad po natin, maminamahal. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, tayo po ang nakatitiyak na tayo po yung nakasasamba sa tunay na Diyos. Amen. Dahil yung iba, maminamahal, 1914 ng ang simbahan nila, hindi pa alam kung sino ang Diyos at hindi alam kung ano ang pangalan ng Diyos. Amen. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at nagpapaabot din po tayo ng pag-alala, maminamahal, sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga kapatiran po natin, nakasama po natin ngayon sa ating general worship, sa ating banalapunan, at gayon din sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga narito ngayon, mga bisita, maminamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at kindly, buksan po natin ang ating pong mga talatang nabanggit, maminamahal, Genesis 18, 1 to 7. Dito po sa Genesis Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 7. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre, habang siya nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubugin mula sa pintuan ng tulda. At yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamanhik ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas. Kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa ililim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso.
At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yaman kayo na parito sa inyong lingkod at magsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. 6. At si Abraham ay nagmadaling mapasatulda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ang 3 takal na mainam na harina. Iyong tapayin at gawin mo mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin at siya nagmadali upang lutuin. Amen. 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 Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Naman ang ating pong paksa ay pamagatan po nating The Wonder of Worship. Ang kamanga-manga sa pagsamba. Dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, ito po ay reaksyon, maminamahal, ni Abraham nung nagpakita sa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng 3 anghel na nagpakita sa kanya. Sa mga talatang ito, maminamahal, malalaman po natin paano natin mapapahanga ang Diyos sa pagsamba. Ang Diyos pala, maminamahal, pwede nating mapahanga sa ginagawa nating paglilingkod, sa ginagawa nating pagsamba sa Kanya. Amen. Ito po ay unang ipinakita ni Amang Abraham, maminamahal, lahat ng mga talatang nabasa po natin, himay-himayin po natin paano napahanga ang Diyos sa pagsamba ni Amang Abraham. At bilang mananampalataya, maminamahal, dapat ito po ang pinakamaging mitiin natin sa paglilingkod sa Diyos, yung mapapahanga natin siya. Kasi maminamahal, bakit dapat nating mapahanga ang Diyos sa pagsamba? Dahil, mga minamahal, kamanga-manga ang pagkalika sa atin ng Diyos. Amen? Alam niyo po bang sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayo po ang pinakabukod tangi, maminamahal, napaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Ang tawag sa atin ng Banal na Kasulatan, tayo po ang tinatawag na obra maestra ng Diyos. Kasi yung mga nakikita po natin ngayon, ang mga bundok, ang dagat, ang mga bituin sa langit, ang buwan, ang araw, ang mga punong kahoy, ang lahat ng mga hayop dito sa lupa, ginawa niya lang yan sa salita. Binabanggit niya lang. Magkaroon ng liwanag, nagkakaliwanag. Magkaroon ng dagat, nagkaroon ng dagat. Magkaroon ng mga hayop sa parang, nagkaroon ng hayop sa parang. Punuin ng mga isda ang dagat, nagkaroon ng mga isda sa dagat. Magkaroon ng mga punong kahoy. Bawat salita lang ng Diyos, lumalabas lahat yan. Kaya ganun ka makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pero alam niyo ba sa atin, maminamahal, hindi tayo ginawa sa salita lang ng Diyos. Ginawa tayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon, kanyang obra maestra. Nililok niya tayo, maminamahal, sabi, kinuha niya tayo sa alikabok, at ito po'y hinugisan niya, maminamahal, nilikha tayo, nililok ng obra maestra na kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pinaka-espesyal na ginawa ang Diyos sa lahat ng mga nakikita natin, sa lahat ng mga nandito sa mundo, kundi tayong mga anak ng Diyos. Kaya sinabi ni Haring David dito sa Psalms 139 verse 14, sabi niya, I will praise thee for I am fearfully and wonderful made. Marvelous are thy works and my soul knoweth right well. Ang sabi niya, ako'y magpapasalamat sa Panginoon sa pagkagawa mo sa akin na kilakilabot at kamanga-manga. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at ang iyong at iyon ay malalamang mabuti ng aking kaluluwa. Pinurin ni Haring David, maminamalang ating mahal na Panginoon, sapagkat napakaganda ng pagkalika natin ng Diyos, na pagkalika sa atin ng Diyos. Kamanga-manga, sabi, wonderfully made. Obra maestra, maminamalan, sabi, fearfully and wonderfully made. Ginawa tayong pinaka-espesyal. Kung tutusin, kaya niya rin tayong gawin sa salita lang, pero ayaw niya. Gusto niya, maminamahal, espesyal, at napakaganda ng pagkakalika sa atin. Tignan niyo, maminamahal,
Ang dami natin, maminamahal na tao, 8 billion yata tayo more or less sa buong mundo, pero hindi pare-pareho ang DNA test natin. Amen? Hindi pare-pareho ang DNA test. Walang nagkaroon ng magkapareho na DNA test, pati sa fingerprint, iba-iba. Walang aksidenteng naging magkatulad ang fingerprint, ang ating DNA test. At higit sa lahat, binigyan niya tayo mga minamahal ng tinatawag na cells. 100 trillion cells. Binigyan ka ng 100 trillion cells para maprotektahan ka sa mga sakit, mga karamdaman, para lumakas ang iyong immune system, para hindi ka magkasakit, hindi ka basta tatablan ng anumang sakit. 100 trillion cells. Imagine. Protection ng Diyos sa katawan yan. Pero, tignan nyo, bakit madali magkasakit ang tao ngayon? Sinisira ng tao yung kanyang cells na ginawa ng Diyos. Sa pamagitan ng mga pagkain, ng mga preservative, sa pamagitan ng mga vaccine na yan, sabi, para lumakas ang immune system. Pero, actually, ang vaccine, maminamahal, pinapatay niya ang immune system mo. Pinapatay niya ang mga cells. Pinapatay nito ang ating mga selula. At tignan nyo ngayon, maminamahal, karamihang mga dinapuan ng mga matitinding mga sakit ng mga virus, yung may mga tumanggap na mga vaccine. Panliling lang ng mga doktor yan, maminamahal, na yung tinatawag na vaccine, ito'y pampalakas ng immune system. Pero ang totoo niyan, sapat na ang ibinigay ng Diyos, mga minamal na 100 trillion cells, para mga minamal, ikaw po ay lumakas ang immune system para hindi ka karakadaka, dapuan ng sakit. Kaso sinisira rin ng tao ang immune system. Sa pamagitan ng mga tinatawag na radical, yung mga nalalanghap natin ng mga sigarilyo, nalalanghap natin mga usok, mga kinakain nating mga preservative, mga mamantika, pinapatay natin yung mga cells natin. Kung alin pa yung pinakamasarap at walang bayad, ito yung hindi natin pinapansin. Nandyan lang yung mga malunggay, nandyan lang yung mga gulay na makapagbibigay ng para lalong lumakas ang immune system natin. Pero yun ang hindi natin pinapansin. Mas gusto pa natin yung mga junk food, yan sa Jollibee, mga french fries, mga hotdog, mga fried chicken, na pinapatay nito ang mga cells natin. Kaya yan ang dahilan kung bakit nabaliwala yung 100 cells, 100 trillion, 100 trillion cells binigay ng Diyos sa iyo. Pero bawat isang stick ng sigarilyo, pag humitit ka ng isang sigarilyo, 1 billion cells naman ang pinatay mo sa katawan mo. 1 billion. Kaya unti-unting nauubos yung mga cells natin sa katawan, namamatay hanggang magkaroon na tayo ng iba't ibang uri ng sakit. At higit sa kamanga-manga na ginawa ng Diyos sa atin, maminamahal, yung kanyang pagliligtas. Amen. Napaka kamanga-manga ang kaligtasan na ginawa ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po sa Ephesians chapter 2, verse 7 and 8, sabi rito, upang sa panahong darating ay maipahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin ni Kristo Jesus. Sabi ng verse 8, sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang isa sa pinakahigit na kamanga-manga na ginawa niya sa buhay natin, yung kanyang paraan ng pagliligtas. Amen. Ano ang paraan, maminamahal, ng pagliligtas na ginawa ng dakilang Diyos? Siya ang namatay para sa atin. Sinabi ng Roma 5:8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, siya ay namatay ng dahil sa atin. Amen. Kung sa mga Greek mythology, maminamahal, magbasa kayo ng kung mababasa yung mga Greek mythology, yung mga goddess and goddesses dyan, napaka makapangyarihan.
Hindi sila matalo, gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan para manalo sila sa mga kalaban. Marami silang kapangyarihan, mga minamahal, para maipagtanggol ang kanilang sarili para wag silang mapatay. Kasi para sa kanila, ang kamatayan na minamahal ay pagkatalo. Pero iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tutusin, maminamahal, hindi kayang patayin ang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, maminamahal, nung siya po ay nagkatuwang tao, naroon pa rin ang kanyang pagiging Diyos. Kung siya po ay nagpagaling ng karamdaman, nagbumuhay ng mga patay, kumikilos siya bilang Diyos. Hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Kaya pwede siya, maminamahal, na huwag mapahawak, huwag mamatay, maminamahal sa kamay ng mga Hudyo, kung gugustuhin niya. Sabi nga ng Mateo 26, talatang 53, kaya kong magpadala ng bilyon ng mga anghel para iligtas ako. Sabi niya, maminamahal, sabi ni Pilato sa kanya, hindi mo ba kayang ipagtanggol ang sarili mo? Hindi mo ba alam? May kapangyarihan akong iligtas ka at meron akong kapangyarihan na ipapatay ka. Ang sagot sa kanya na malapang ng Kristo, hindi mo ba nalalaman? Sabi niya sa Mateo 26, talatang 53, sabi niya, hindi mo ba nalalaman na kaya kong magpatawag ng 12 legions of angels, 12 legions. Kaya kong magpatawag ng 12 legions of angels para iligtas ako at hindi ako mapahamak. Dahil sa isang command niya lang, lulusob ang mga anghel para hindi siya mapako sa krus, para hindi siya mamatay. Amen. Alam niyo ba, maminamahal, ang kapangyarihan ng isang anghel, kung mababasa niyo ang 2 Kings chapter 19 verse 35, kaya pong pumatayan ng 185,000. Isang anghel lang. 185,000 ang mga sundalong pinatay lang ng isang anghel. Isang anghel lang ang pumatay. Makapangyarihan ng anghel. Pero kayang tumawag ang ating mahal na Panginoon Kristo ng 12 legions of angels para hindi siya mapako sa krus. Ang 12 legions of angels, maminamahal, bawat isang pulutong, bawat isang legion, equivalent to 10,000 angels. 10,000 angels ang equivalent ng isang legion, pero 12 legion ang kanyang tawagin. Kaya nga, walang magagawa ang mga taong nagpapako sa kanya sa krus, kahit mga minamahal, mga Roman soldier na makapangyarihan sa panunayan. Pwedeng hindi mamatay ang ating mahal na Panginoon, pero hindi siya katulad ni James Bond na mamamatay na lang, naliligtas pa. Hindi siya katulad ng mga napapanood natin sa pelikula, mga Greek mythology, mga Roman goddesses, Roman God na minamahal na ginagamit ang kapangyarihan para maipakita na sila ay magaling, sila ay makapangyarihan at hindi pwedeng talunin at hindi pwedeng mamatay. Ang ating mahal na Panginoon, namatay siya para iligtas tayo sa kamatayan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kamatayan niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Kamanga-manga ang kaligtasang ibinigay niya sa atin. Ang kamatayan niya ay para sa kaligtasan natin. Kung magtatawag siya ng 12 legions of angels, hindi sana tayo maligtas sa kamatayan. Hindi sana tayo naligtas sa kasalanan at sa dagat-dagatang apoy. Amen. Pero ginawa niya, maminamahal, ang bagay na yan. Namatay siya sa kahihiyan. Namatay siya sa ilalim ng sumpa. Namatay siya sa kahihiyan. Namatay siyang walang kalaban-laban, maminamahal, para tayo po'y iligtas, para tayo po ay makasama niya sa langit, para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kahanga-hangang pagliligtas. Amen. Dahil sabi ng Biblia, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kinuha ng mahal na Panginoon Kristo ang tibo, yung pinakakamandag ng kamatayan para pag tayo'y namatay, pag tayo ang mga mananampalataya ay namatay, wala na sa atin ang tibo ng kamatayan. Pagpikit natin dito sa lupa, siyang pagdilat natin sa piling ng Diyos sa langit. Kaya wala nang kamandag sa atin ng kamatayan. Sa mga mananampalataya, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan sa mga matutuwid ay
tagumpay at buhay na walang hanggan dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa krus. Kaya nga kamanga-manga. Amen? Dapat itanim natin sa isip natin yan, maminamal, huwag niyong baliwalain ang kaligtasan. Huwag niyong isang tabi, huwag niyong parang panakip-butas lang ang paglilingkod sa Diyos. Hindi biro ang ginawa ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo po'y maligtas, para tayo makapiling niya sa langit. Amen. Dito po, maminamahal sa banal na kasulatan, gantihan natin, maminamahal ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kahangangang pagliligtas, sa kanyang kahangangang paglikha sa atin. Gantihan natin sa paglilingkod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin din natin kahanga-hanga ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen? Dito po sa ginawa ni Abraham, maminamahal, ipinakita niya paano mapapahanga ang Diyos sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagsamba. Unang-una, sabi po maminamahal ng Genesis chapter 18 verse 2, sabi po rito, at pagkakita niya, sabi rito, at pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin. Ibig sabihin nito, maminamahal, serve God with excitement. Serve God with excitement. Yung pong pagmamadali ni Abraham, maminamahal, para salubungin ang ating mahal na Panginoon, ito po'y tanda ng excitement. Excited siya, maminamahal, nalaman niya, sabi niyo sa verse 1, napakita ang mahal na Panginoon kay Abraham. Alam niya, yung pong tatlong anghel na yun, maminamahal, na nasa harap niya, ito po'y ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagmanifest ng anghel. Amen? At nung nalaman niya ron, maminamahal, na yun ay ang ating mahal na Panginoon, sabi pagkakita niya sa kanila, tinakbo niya upang sila'y salubungin. Dapat, pag maglilingkod ka sa Diyos, huwag mong tanggalin ang excitement. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka na excited, mga minamahal, tanungin mo ang sarili mo, anong pagkukulang mo? Siyasatin mo ang sarili mo, maminamahal. Ang tawag diyan sa mga Kristiyanong hindi na excited sa paglilingkod sa Diyos, backslider in hearts. Backslider in hearts. Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 14, ang mga Kristiyanong tumalikod sa puso ay nabubusog sa kanilang sariling lakad. Pag wala na yung excitement, maminamal sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka nasabik, wala na ang iyong pananabik, wala na ang iyong enthusiasm sa paglilingkod. Backslider ka na. Simula na yan ng pagtalikod sa Diyos. Dapat pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, lagi kang sabik, katulad ng mga mababasa po natin mga Kristiyano dito sa Biblia. Tingnan niyo mga minamahal ang mga talata dito sa Psalms 42 verse 1 and 2, Psalm 63 verse 1, at Psalm 143 verse 6. Tignan nyo kung paano maminamahal naglilingkod ang mga Kristiyano noon with excitement. Excited silang naglilingkod. Basahin po natin mga talata. Psalms 42 verse 1 and 2, Psalm 63 verse 1, at Psalms 143 verse 6. Dito po sa Awit, chapter 42, verse 1 and 2, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinakauhawan ka ng aking kaluluwa, ang Diyos. Ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Dito sa Awit, chapter 63, verse 1, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hanapin kita nga maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikyan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Psalm 143 verse 6, tsaka sunod natin ang Lucas 21 verse 38. Dito po sa awit 143, talatang 6, iginagawad ko ang aking kamay sa iyo, ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo na parang uhaw na lupain. Lucas 21, talatang 38. Dito po sa Lucas 21, talatang 38.
21:38. 21:38 ng Lucas. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang halimbawa ng tinatawag na pananabik. Excitement. Katulad ng Abraham, pagkakita niya sa mahal na Panginoon, malayo pa lang, nagmabaniri siyang tumakbo, maminamahal. Excited siya. Kaya sabi rito, iginagawad ko ang aking kamay sa iyo o aking kaluluwa, nananabik ako na parang uwaw sa lupain. Kaparang usa, maminamal na nananabik sa malamig na tubig. Dapat, mga minamal, dapat lagi kang sabik. Lagi kang uwaw sa presensya ng Diyos. Pag pumasok na sa iyo, maminamal, yung nababagot ka na sa paglilingkod, ako, linggo na naman. Ano ba naman yan? Ang bilis ng araw. Kakadalo ko lang ng linggo na naman, nakakatamad. Pag ganun ka, backslider ka na. Pag hindi na number 1 priority mo ang paglilingkod sa Diyos, kaya nga, minsan maminamal, dadalo tayo late na. Kasi hindi mo alam yun, linggo na naman. Pag sabi ka, maminamal, gaya ng mga unang mananampalataya, no, kung mabasa nyo ang Exodus. Dito sa Exodus, maminamahal, ang mga tao noon, sabi, 3 araw pa lang bago dumating ang kanilang pagtitipon, 3 araw pa lang naglalaban na sila ng kanilang mga damit para humanda sa pagharap sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo, maminamahal, mga ibang Kristiyano, minsan darating na, kalahati na ng worship. Minsan ng mga Kristiyano, linggo nga lang, huwag kayo masaktan, maminamahal, sinasabi ko lang sa inyo, paano ipakita ang kahangangang pagsamba. Minsan linggo nga lang tayo dumadalo, hindi pa natin naabutan yung simula. Pag ganun ang ating paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi ka nasabik, wala nang excitement. Malulugod ang Diyos. Kahit bumilang ka na ng ilang taon, 10 taon ka na, 20 taon ka na naglilingkod sa Diyos, o bumilang ka na ng napakabang panahon sa paglilingkod sa Diyos, hindi nagbabago ang pagtingin mo sa Kanya. Kung gaano ka excited noon, excited ka pa rin hanggang ngayon sa paglilingkod. Amen? Pero, pag wala ka ng pananabik, hindi mo na number 1 priority ang Diyos dahil iniisip mo kasi, Brad, may trabaho ko. Kasi, Brad, meron akong importanteng ginagawa. Kasi, Brad, meron akong importanteng negosyo. Bakit? Meron pa bang mas importante sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Amen? Alam nyo, malalaman nyo lang napakalaga ng kaligtasan pag nandun tayo sa senaryo na nandun ka sa barko. Na lulubog yung barkong kinalalagyan mo, yung barkong kinasasakyan mo, at sabihin sa iyo ng kapitan, itapon nyo ang lahat ng inyong kargamento dahil kung hindi natin itatapon ang ating kargamento, ang barko natin lulubog. Kung gusto nyong maligtas ang buhay nyo, lahat ng kargamento nyo itapon sa dagat para hindi tayo lumubog. Gagawin mo yan kahit nandun lahat ng kayamanan mo. Kahit nandun lahat ng nandun lahat ng pera mo, nandun ang mga mahalagang bagay sa iyo. Gagawin mo yan para sa buhay mo. Amen? Kaya ganun kalaga ang kaligtasan. Sabi, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Anin mo, maminamahal ang mga material na bagay. Pagdating ng araw, hindi mo na mapakinabangan yan. Pag nagkatataka ng 666, hindi mo pwedeng ibayad yan. Yung libo mo, yung peso mo, kahit milyonaryo, hindi makakabili ng isang tinapay pagdating ng tataka ng 666. Ang pera mo sa bangko, hindi mo na ma-withdraw. Ang mga pinaghirapan mo dito, mga negosyo mo, anytime mangyari yan. Kung paano biglang nangyari yung lockdown, ganun kabilis ang pangyari, hindi mo karakadaka makuha ang pera mo sa bangko pag nagkaroon ng tinatawag na one world, one government, one religion. Katulad yan ng lockdown, biglaan. Hindi mo inaasahan. Kaya nga, walang ibang pinaka-importanteng dapat gawin natin, bigyan ng pahalagahan sa lahat, kundi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. At kung gusto mong mapahanga ang Diyos sa paglilingkod, maglingkod ka lagi na mayroong excitement.
Kailangan sabik na sabik ka. Kailangan, sabi nga, katulad ng usa na nananabik sa malamig na tubig, ganon kinauhawan ng aking kaluluwa ang pagharap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dapat hindi nagbabago ang iyong excitement, hindi nagbabago ang pananabik sa paglilingkod mo sa Diyos. Pero kapag ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, napipilitan ka lang, nako, kung hindi ka pa yayain ng nanay mo, hindi ka pa yayain ng lolo mo, hindi ka pa yayain ng lola mo, hindi ka pa yayain ng mga kaibigan mo, ng mga kapatiran, kung hindi ka pa i-follow up, ikinalulungkot ko, mami na mahal. Hindi malulugod sa iyo ang Diyos at hindi kang pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Kasi ang pagpasok sa kaharian ng langit, kailangan pilitin mo sa pilitan yan. Amen. Kaya dito po, maminamal, makita po natin paano ipinakita ni Amang Abraham ang excitement. Talagang nagkakandara pa siya. Dapat magkandara pa ka sa pagdalo. Magkandara pa ka sa pagpunta sa gawain. Magkandara pa ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Huwag mong baliwalain ang kaligtasan. Bakit? Buhay ng Diyos ang ibinigay sa iyo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ka na nga ang namatay. Siya na nga ang namatay para sa atin. Tapos, hindi mo pabibigyan ng importansya. Ibinigay sa iyo lahat ng mahal na Panginoon. Pero ginawa mo lang siyang sekundaryo sa buhay mo. Ginawa mo lang siyang panakip butas. Ang mahal na Panginoon may-ari ng buhay natin. Lahat ibinigay niya para sa atin, pati buhay niya. Tapos, ang paglilingkod natin, patumpik-tumpik lang. Sinong Diyos ang hindi mainsulto? Sinong Diyos ang matutuwa sa mga ganong paglilingkod na ibinigay niya lahat para tayo iligtas, para makapiling sa langit? Tayo naman, maminamal, ginawa lang natin panakip butas ang Diyos. Pag wala tayong ginagawa, doon lang tayo dadalo. Pag hindi tayo busy, doon lang tayo dadalo. Pag walang importanteng pupuntahan, doon lang tayo dadalo. Sinong Diyos ang malulugod sa atin? Kung ganon sistema ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Pangalawa, maminamahal, sabi po rito, yung tinatawag po, maminamahal na humility. Humility. Sabi po ng verse 2 pa rin ng Genesis 18, humility, sabi rito, at si Abraham, maminamahal, ay yumukod sa lupa. Siya'y sumamba, maminamahal. Kaya nga, sinabi ng Biblia sa Psalms 95 verse 6, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker." Magsiluhod tayo sa Panginoon. Sumamba tayo sa ating mahal na Panginoon. Iluhod natin ang ating mga tuhod at tayo po, mga minamahal, ay yumukod sa harapan ng ating dakilang Diyos na lumalang sa atin. Ang tawag dyan, humility.